Mabuti o masama, ipagsusulit natin. Yung kaluluwa na yan ang re-receive ng eternal. Ano yung eternal? It can be eternal place in heaven or eternal place in hell. Kaya sinasabi natin na merong langit at merong impyerno. Pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating mga buhay, John 3:16, tingnan mo ninyo yung konsepto na to. For God so loved that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not be, ulitin nyo po, shall not be, but will have an everlasting life. Okay? Bakit may salitang perish? Sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Ganito lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sa Kanya sumampalataya ay hindi mapahamak. I would like to take the word mapahamak, yung perish na yun. Pag naintindihan natin na yung perish na yun, sabi ho ng John chapter 3 verse 6:23, for all have sinned and fall short. Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. At ang kabayaran ho ng kasalanan ay, ulitin ko, ang kabayaran ng kasalanan ay, kaya ho, yung John 3:16, totoo at buhay, kasi pinatunayan po nun na si Kristo ay ibinigay sa atin ng Diyos Ama para magbuhay para sa atin, para bayaran ang ating mga kasalanan. Kasi pag hindi po nabayaran yung ating mga kasalanan, we will be perish. We will be perish. Mapapahamak tayo, mapaparusahan tayo. In Revelation chapter 21, ito po yung patungkol sa apoy na hindi mo mamatay-matay. And remember that eternal, that the hell is not intended for us. Hindi naman talaga para sa atin yan eh. Ang hell po ay designed yan para kay Satan who rebelled against God. Yun nga lang ang problema, the Satan, the devil, this demonic principalities in the air na to, inilaglag sila rito sa lupa. Okay? One-third of the fallen angel has been sent to earth, no? Para pagdating ng panahon, dun sa, after ng second coming ni Jesus, dun pa lang mo sila kasi pag-uusahan. So their spirit is here. Kaya maraming mga tao yung nagugumo sa mundong ito. Hindi yung naging tahimik ang Bible in John 4. Sabi rito, greater is He that He is in me, that is He in the world. Mas makapangyarihan, mas malaki, mas malakas yung Diyos na nasa akin kaysa yung Diyos na nasa mundong ito. Totoo yun. In John 10:10, the enemy pertaining to Satan, the devil, came here to cheat, to kill, and to destroy. Sa ibang salin, to steal, to kill, and to destroy. But I have come to give you life and have it abundantly. Gusto ko lang maruin sa inyo that the life that we have today, hirap lang talaga ito ng buhay. At sa mundong ito, meron tayong kalaban. His name is Satan. And he will do everything. He will do everything to destroy us. To destroy us. Now, kayo ho na nandito. Nakakilala ko tayo sa Panginoon. May nag-invite ko sa inyo. Good for you. Good for you. Now, it's your time para alagaan na natin yung kaligtasan na natamuho natin. Pagkasabi sa katabi, congratulations. Bakit po kayo kina-congratulate? Because you've done the first step. John chapter 1 verse 2, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ng Ama-Ama ay anak ng Diyos. Sino lamang ang binigyan ng karapatan? Silang nanampalataya. Silang naniwala kay Yesu Cristo. He gave them the right to become the children. Hindi naman Hindi ginaganyan na yan. taong nilikha, anak ng Diyos. Nilikha sila ng Diyos. Pero nagiging anak tayo ng Diyos pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating mga buhay. Romans chapter 10 verse 9. Pakibukas na po, Sister Ines. Isisegue ko lang ako kasi this is very important eh. This is the doctrine, this is the faith, and this is something na dapat maging established sa inyo. Because as we build our life wisely, importante po dito yung foundation. Sa 9 muna, Ate Aina. Sa 9 muna. Romans 10:9.
Okay na ngayon, IMD. If you, sabihin po ninyo, 1, 2, 3. Parang natamlay yata yung you will be saved. Ulitin natin sa verse 10 ulit. Yung may passion naman. 1, 2, 3. Amen. Mati. 1, 2, 3. Okay, sabay tayo. 1, 2, 3. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, from the dead you will be saved. You will be saved. Okay? John chapter 1 verse 12. John chapter 1. John 1:12. John 1:12. Okay? Sige daw kayo nakakatuklas kayo nagbabasa. Okay, John chapter 1 verse 12. Okay. 1, 2, 3. Look at the word, He gave the right to become the children of God. To those who receive Him, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa lahat ng naniwala sa Kanya, sila yung binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapag natin, please, you have to establish it in your heart. Kasi, minsan may magiging tanong mo kayo sa sarili ninyo. Nakakita kayo ng tao na namatay. Kunyari, galing sa inuman, lasing na lasing pa, lamok na lamok, nasagasaan. Nasagasaan. After masagasaan, namatay. Nakita mo ninyo, kunyari, nakita nyo nasagasaan, nakita nyo namatay. Ang tanong, ligtas o hindi? Ha? Hindi ko masasagot yan. Kung ligtas o hindi. Okay. Isang lalaki, nahuli sa pangangalin niya. After mangalin niya, nabaril. Ligtas o hindi? Hindi ko rin masasagot yan. Kaya nagsabi niyan. Ang pinakamasakit kasi, mga kapatid, abutan tayo ng kamatayan na nasa gitna tayo ng kasalanan. Nakuha mo ninyo yung punto? Ang sabi ng 1 John 1:9, if you will confess your sin, Christian. our God is faithful and just Yes. to forgive us. Amen. Kung ipapahayag ng ating mga labi, ang ating mga pagkakamali, ang Panginoon natin ay tapat. At tayo may patatawarin. Not just right, tingnan nito, right and just to forgive us. Tama siyang Diyos, mabuti siyang Diyos, but never forget that He is also a God of justice. Hindi mo magkakatawang tao si Kristo rito, sa mundong ito, kung hindi niya kailangang iligtas ang lahi ng tao sa kasalanan. Nagawa na po yung first step eh. And the first step is to save us from this fallen world by dying on the cross of Calvary. Sa mga darating na araw, mag-uumpisa na naman yung Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Biyernes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Linggo ng Pagkabuhay. Diyan yung mga tao ganito maglakad eh. Mag-uumpisa na yung mga pabasa. Tama? Mag-aakyat na ang mga tao sa mga kung saan sa mga bundok. Tama ho? May kaibigan na ako sa Batangas. Until na nagpapabako. Makaibigan na namin sa ako. Pagpapako talaga, panata niya yun. Panata. Mami, di ba? Panata niya yun. Hindi lang siya nakapagpapako nung time na nasa pandemic eh. Pinagbawalan. Pero when I talk to him, sabi niya, panata ako yun. Ay, sabi niya, panata ako yun. Hindi naman siya pwede questionin. Panata niya yun. Sa atin kasi, tawag natin pananampalataya. Sa kanya, panata niya yun. Sabi ko lang sa kanya, pare, huwag kang ma-open ah. Ano yung pakiramdam mo pag nagpapapako ka? Pag mo siya tinitiis? Kasi ang sakit daw talaga. Pag nabutas talaga yan, halos 15 days yun, hindi niya may galaw yan. Continuous ang gamutan din yan. Di 4 na pa ako. Alam sabi niyo sa akin, para daw mabawasan yung kanyang mga kasalanan. Bawas lang. Ibig sabihin, pagkatapos mong mapako, gagawa ka uli ng kasalanan. Sa susunod na taon, magpapako ka uli para bawasan. Sa akin, I don't have problem
about it. Sa mga nag-ahapa sa likod, sa mga nagpapadugo. Wala akong problema sa kanila. Pero, ang tanong ko lang sa kanila, ganito kasimple. Hindi pa ba sapat sa inyo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Amen. Para saktan pa ninyo yung mga sarili ninyo? Nakuha po ninyo? Amen. Sa tingin mo ba kasi yung dugo ni Kristo, yun yung humuga sa ating kasalanan eh. Sa tingin mo, gaano kabanal yung dugo na lalabas din sa kamay mo para mapatawad ang sarili mong kasalanan? For me, that's my point. Hindi natin pag-uusapan yung reliyon, yung pananampalataya natin. But that's my question. Kulang pa ba yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Sa akin kasi, for me, that's enough eh. Kaya Mananampalataya ka tayo na lang. nagkakaroon ng Holy Communion. Kukuha ko kayo ng tinapay, symbolizes the bread. Bibigyan ko kayo ng juice, symbolizes the blood of Jesus. Para saan yun? Alalahanin natin yung katawan na yun, yun yung nagdanas ng libong hirap. Sa kanyang kamatayan sa krus, lahat ng sakit at karamdaman, kaya niyang pagtagumpayan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Eh para saan naman yung juice? It symbolizes na yun yung umuga sa ating mga kasalanan. Naaariin niya na tayong anak at kakalimutan na lahat ng mga nagawa nating pagkakamali nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at sarili at tagapagligtas. Kaya tignan niyo yung 1 John 1:9. Basahin po ninyo. Nang namin nyo pag nagpapasok kayo, sasamahan natin ng pag-unawa. Pag medyo English yan at nangailangan mo kayo ng Tagalog, hanapin ninyo sa Tagalog. Mas maganda sa Tagalog. Kayo po magbasa. 1, 2, 3. If we confess our sins, He is faithful and unjust. Purify us from all unrighteousness. If we confess our sin, He is faithful and just, and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Napakaganda ho. Pinadali ho ng Diyos yung pagpapatawad sa atin. Alam niyo ho pa nung unang panahon sa Old Testament, if you will read the Old Testament, kailangan pa nila ng mga pare na mag-ahandog. Yung mga pare ho na yun, yung mga saserdote na yun, tatalian nila yun dito sa baywang. Papasok yun sa dakong kabanal-banalan. Mag-ahandog yun. Mag-ahandog yun ng mga kuya na walang bahid. Na hindi na singkaw, hindi na pila, yun yung nahandog. Tapos yung aroma nun, yun yung ipapusok nila. Pag hindi naging kalagod-lagod sa Diyos, yung buhay ng pumasok ng saserdote doon, lalabas yung patay na. Kaya may kalempang yun. May kalempang sila dito sa tagiliran. Pag hindi na kumalempang yun, ibig sabihin na matay na, hahatakin na lang nila palabas. Pero lahat ko yun, nagbago. Pinadali ho ng Panginoon yung kaligtasan natin nung nagkatawang tao siya rito. Kaya nga meron tayong sineselebrate na Christmas eh. The Savior is born eh. Amen? Kaya tayo nagsiselebrate na mahal na araw because the Savior died on the cross of Calvary. Kaya kayo nagsiselebrate din ng kinalingkuhan, Resurrection Sunday. Kasi yung Diyos na namatay, after 3 days, muling nabuhay at sa panahon natin, buhay na buhay ang ating Panginoong Yeso Cristo. Understand it? Kasi importante na i-build natin yung buhay natin sa Kanya. Kung ang kamatayan na niya, kung ang kamatayan na inapagtagumpayan ni Kristo, nakikitiyak tayo na tayo ay kaya niyang buhayin mula sa mga patay. Amen? Lahat ng pundador ng reliyon. Ito, very, very basic analyzation. Nung si Buddha namatay, patay. Nagtayo ng Hinduism, nung namatay, patay. Nung si Muhammad doon namatay, hindi na huli na buhay, patay. Nung si Kristo namatay, pagkalipas ng 3 araw, muli pong nabuhay. Amen? Ililigtas na pinag-ilingkuran lang natin. That's why let us establish our life in. Many are hearers of God's word, but we obey and practice it. Maraming nakikinig. Maraming nakikinig. Kaya ng umaga, maraming nakikinig. Amen po ba? Pumalakpak nga ako yung nakikinig. Pero uunti yung sumusunod. At nagpa-practice. Dito nagkakaiba. Minsan, huwag naman muna yung iaasa sa
leaders and workers na lang. Yung pananalangin, yung pagdalo sa kawitong gawain. Pinapangunahan lang po namin ito. Pero kailangan kayo ng Lord dito. Pagkasabi sa tabi, kailangan ka ng Lord. Kailangan mong sambahin ng Lord. You know, ako, when I started in the church, for about 3 months, hindi ako nagtatanggal ng cup ko sa loob ng simbahan eh. Doon ako kasi invited ako, inimbita ako nandun. May yung yabang na nasa akin. For me, parang utang na loob pa na nag-invite sa akin kung bakit ako nasa simbahan. Ang parami rin ako ng attendance eh. Diba? But when the Lord spoke to me personally, at nakapanaglamin ako, nakita ko yung totoong buhay ko, I come up sa isang konklusyon na kailangan ko ang Diyos. Amen. More than He needed me. Kasi kahit nung wala na ako sa mundong ito, Diyos pa rin naman siya eh. Tama? Amen. Wala na tili siya pagiging Diyos. Pero pag ako na pa-impyerno, dahil hindi ko siya tinanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, who can save me? Wala. Makamtan mo man lahat ng yaman sa mundo, makamit mo man lahat ng pangarap at minti ng puso mo, kung ikay mapapalayo rin naman sa Panginoon, hungkag pa rin eh. Amen? Kasi magmumula tayo, hindi naman lahat sa atin naman. Pero bakit hindi masaya? Have you wonder na isang umaga nagising kayo pero malungkot kayo? Yung awit na as the deep panted for the water of my soul. One time mo, yung sumulat niya, sabi niya, you alone, hindi, dugtungan niyo. Daling araw ko nagising siya. Parang, di niya alam kung magugutom siya, kumuha ng pagkain, kumuha ng inumin. Pero hindi pa rin siya nasasatisfy. May kulang sa kanya eh. May kulang eh. So, yung kinuha niya yung piano niya, naisulat ko niya yung kanta na yan at sinabi niya, Lads, merong malalim sa puso ng tao na hindi kayang punuan ng salamin. Hindi kayang punuan ng tao, hindi kayang punuan ng atensyon ng sino mang tao. Para siyang nakukuhaw ng usa. Then when I read the song, found out na sa puso natin, it's very important na nandiyan nakatahan ang ating Panginoon. Pag walang lugar, alam niyo ang Panginoon, very ano siya eh, respectful. Listen, tingin mo kayo sa akin, maintindihan niyo to. The Lord is very respectful. Pag sinabi mo, Lord, pasok ka sa puso ko, pasok ka sa buhay ko, papasok siya eh. Pag sinabi mo, makialaman po ninyo ang buhay ko, doon lang siya makikialam eh. Pero pag sinabi mo, ako muna, akin lang muna to, ang Holy Spirit, gigilid lang yan. Pero ang maganda sa kanya, lagi yan nakaalalay lagi. The moment you ask Him, the Lord, please help me. Kita mo ninyo, yung mga emergency, ask nyo ng help sa Lord. Dumadating ang Panginoon eh. Amen? Nandun dati, lagi nandun ang Lord. Ano wala lang, alam nyo ano? Wala yung relationship na dapat napapakinabangan mo na at namamaximize mo na sa Kristo. Yung tipong, yung character na hirap baguhin yan eh. Believe me. Kung magagalatin ka ngayon, matampuhin ka ngayon, palaisip ka ngayon, marami kang kagalit, mabigat ang puso mo. Alam mo, hindi mo naman talaga kaya yun eh. Pagkasabi sa katabi, hindi mo kayang baguhin sarili mo. Hindi ko kayang baguhin sarili ko. What you need is the fellowship with God. Siya kasi magsasabi sa iyo na tama na yan. Amen? Siya magsasabi sa iyo, kaya natin yan. Siya magsasabi sa iyo, tutulungan kita. Siya magsasabi sa iyo, babaguhin kita. Pagtatagumpayin kita. That's relationship. Yun yung asamin natin, no? Maraming salamat po. You are in the
church. Maraming salamat you are here, worshiping the Lord. Pero I hope one day, makarating tayo dun sa lulok ng pagsamba. Makarating tayo dun sa isang punto na hinahanap mo ng kaluluwa natin yung ating manliligtas. Amen? That you fall in love with the Lord. Merong estudyante. Di masyado naliligo. Di masyado nagsisipilyo. Inalagyan na siya sa klase niya. Di nagsusuklay. Wala masyadong pakialam sa sarili. And dumating na ho yung next year, yung bagong taon na. Nagdating na yung mga bagong estudyante. Meron ng transferring. Natikuan niya. Gustong-gusto niya. Sumunod na araw, yung dating hindi naliligo, naligo na. Nagtaka yung mga kabayan-bigyan nila, para sila naligo na. Sumunod na araw, nagsipilyo na. Sabi na, nagsipilyo na. Yung iba talaga na to. Sunod na araw, nag-bihis na, nag-radyo na ng uniforme. Sabi naman, mukha na siyang tao kami. Hindi nila napigilan. Tinanong nila yung kaklase nila. Dati-dati hindi ka naliligo Dati-dati hindi ka nagsisipilyo Dati-dati hindi ka nagpabransya ng damit mo Ano nangyari sa'yo? Ba't nagaganyan ka? Tinuro niya yung transferring. Sabi niya, pare, in love na ako. Kaya siya nagpako kasi na-in love siya. Okay na. Salamat. Ba't hindi ka pa nagbabago? Hindi ka pa ba in love kay Jesus? That's a question. If we fall in love with the teaching of Jesus, dapat dahan-dahan ka na rin. Nalala ko dati, may mga katatayan rito. Nung ako po'y head pa ng mga katatayan, meron nung kaming kaibigan, bagong pamilya. Harap ako, Thursday, Friday, may gathering tayo. Ngayon, hindi, ewan ko, parang nakalimutan yata niya na schedule sa kanila. Pagpunta po namin ng mga kapatiran, pababa namin, kay brother, hindi ko daw papakalaran, baka makalala pa rin. Pagdating namin doon, nag-happy na naman yung gumagano. Parating daw kami pababa, kami mga katatayan. Hindi na alam kung saan siya nilipat. Paano mawawala? Sabi ko, okay lang ako. Relax ka lang. Ito si Kuya Edgar. Pinala na natataan pa yan, Kuya Edgar. Relax ka lang, Kuya ako. Walang problema. Meron naman isa dito rin sa phase 3. Gathering din na, ewan ko ba ba't lagi nakakalimutan? Pinunta, kasi nag-house-to-house po kami. Pinuntahan din namin sa house-to-house. Pagdating po doon, mayroon pang siga-sigarilyo rito. Tapos nag-inuman pa dun sa eskinita. Parating na naman ako kami. Yung sigarilyo ho niya, ginawa ng gano'n, inilagay mo sa kamay. Ano po yung magpapasok ka ng bitawan mo na yan? Gathering na tayo sa bahay. Hindi naman kayo kayang pilitin din Why? Ako magagawa ko nasa proseso pa kayo. Amen? Tama. Pero importante, dumating yung panahon na maging kawangis natin si Kristo. Amen. Amen? Ang tawag sa atin, Kristiyano. The moment you accepted the Lord Jesus Christ, makilala na tayo dito. Ang tawag na sa atin, Christian. Dala-dala natin yung pangalan ni Kristo Amen? Christian ka? Born again Christian ka? Yes. Di ba born again Christian ka? Ayoko na nga. Born again ka? Ba't ka nag-iinom? Ba't ka naglalasing? Hindi ako born again. Dati pa yun. Sabay din nila. Isinuko mo na yung eternity mo para lang sa panandalian mong bisyo. As we build our life to Christ, as we build wisely, kailangan talaga natin iwanan na yung dati nating buhay. Para makapasok na yung manibagong buhay na inaalok sa atin ng ating Panginoon. Amen? Para yung mga sumpa na tulad ng mga kasalanan na yun,
magsihinto na yan para yung mga pagpapala na blessing ng Lord sa pagbabagong buhay mo, makakamtan mo na. Amen? Hindi ka hindi ka maniniwala ng pababayaan ng Diyos na wala. Ako na ganito, ano na yun? Hindi mo pwede ganito. Pakitaas na yung kamay ng mga workers and leaders natin. Pakitaas mo. Tingnan nung din sila. Kayo, tingnan niyo sila. May mga nabago na baho dyan. Marami na nabaho dyan. Dati yung mga kababaihan dito, number one yan, mga chismosa rin naman dati yan eh. Ngayon, konti na lang. Yung mga lalaki yan, may mga nagtitimpla pa dati din ang mga kung ano-ano tinitimpla eh. Binago na nun, may mga kabataan, makikita mo sa inuman yan. Guilty Hindi ako tayo dyan. pwede kasi magtago sa Panginoon. Are you there? Hindi po pwede. Hindi tayo po pwedeng manatili na nasa kasalanan. Alam daw eh, sa mga teaching na tinuturo sa atin dito, masasaktan tayo. Kaya nga, you have to practice yung obeying ng salita ng Diyos. Obey and practice it. Hindi pwede pag nakarinig ka, makasalanan daw. Ikaw yun. Naninigal mo, ikaw pa rin. Hindi mo pwede. The way tayo magsalita, the way tayo mag-handle ng mga sitwasyon ng buhay natin, paano natin yung i-aayos yung anger management. Nandiyan naman talaga yun eh. Pero dahil na Kristiyano ka na, pipigilan mo talaga yung sarili mo. Amen? Some choose to be wise and some choose to be foolish. Yung iba, pinipili maging matalino. Yung iba, gusto manatiling mangmang. Ayaw lumago. Ayaw mag-grow. Pagkakataon na natin to. Pagsabi sa katabi, pagkakataon mo na to. Sino na ng Lord yun eh. Pagka tinatanong ako, napatawad na ba ako ng Diyos? Oo, depende sa'yo. Napatawad ka na ba ng Diyos? Depende sa'yo. Paano mo itatrato yun? Paano mo kukuhanin yun? Paano ka magsisimula? Kasi even great man fall. David, the man after God's honor, nagkasala din naman sa Lord ah. Andiyan na kayo? Amen. Pero kung sabi niya, nagkasala ko po Panginoon, restore to me the joy of my salvation. Inamin niya, and the Lord restore him. He became the great king of Israel. King Saul, ano different niya? Ano ginawa ni King Saul? Kung sinabi na nagkasala siya, ayaw niya paniwalaan, ayaw niya tanggapin. He end up his life, pinatay lang siya ng isang sandalo. Magkaiba yung kanilang kinatapusan. Samson, a great warrior. Ando na yung paalala, ang tigas ng ulo. Yung powerful man ng Lord, yung powerful judge ng Lord, yung Samson na kinikilala at kinatatakutan. Ang nangyari? Binulag. Umatay. Sayang eh. Alam niyo, magtatapos daw ako, hindi ito masyadong mahaba dito. You have to make a decision. Magawa kayo ng pamilya, sisimula kayo ng pamilya, mga bataan. Saan yung gusto nila? Malalaki ba natin sila sa puro ni Kristo? Sa mga aral ng Biblia? Doon na po tayo ng lugar. Lagyan natin ng konting sipag ang pagdalo. Lagyan natin ng konting passion. Lagyan natin ng konting excitement. Hindi si Pastor ako yung kinatatagpo natin dito. Hindi yung mga leaders na kinatatagpo natin dito. I am telling you today, ang kinakausap ko ninyo ngayon, ang pinakikinggan niyo po ngayon, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, ang gustong pumilos sa inyong mga buhay. When the storm of life comes, you can identify the wise and the fools. Pag dumadagsa yung bagyo ng buhay, doon talaga makikilala yung mga natutulungan. Ayaw bilhin yung kwento ng isang matagal na sa panambaan pero hindi nakakaranas ng pagpapala ng Diyos. Hindi ko pinaniniwalaan din eh. Alam niyo kung bakit? Ang pananampalataya at deklarasyon ko na habang nandyan ka sa poder ng Panginoon, habang pinaglilingkuran mo ang Panginoon, hindi po pwedeng hindi ganyan pagpapalain unless may bagay siya na pinapabago sa iyo na ayaw mong pagpapalain. Kaya you are stuck in your own lives.
May sinuko na ba tayo sa Lord? Gano'n kayo? Nag-give up na ba kayo para sa Panginoon? It's the question lagi. Ikasasama ba ninyo yung pagsusuko na yun? O ikabubuti ninyo? May mga kanya-kanya tayong dark closet. May mga kanya-kanya tayong may itim na sandali ng buhay natin. Bago tayo pinagsama-sama ng Panginoon. Make sure na isuko na natin yung mga bagay na yun. Building the right foundation will keep you protected. Nawa, tama yung takbo ng ating isip at pagkakilala natin sa ating Panginoon. How to build your life wisely? Una po, know your foundation. Pwede bang basahin ninyo yung 1 Corinthians chapter 3 verse 11? Sabay-sabay po kayo. 1, 2, 3. Si Jesus po yung matibay nating pundasyon. Si Jesus po yung matibay nating pundasyon. Si Jesus po yung matibay nating pundasyon. No one can lay another foundation. Hindi mo po pwedeng tungtungan yung trabaho mo, guguho yan. Are you with me? Hindi mo po pwedeng tungtungan yung kayamanan mo, guguho yan. Sa politika, hindi mo po pwedeng tungtungan yung posisyon mo ngayon. Because leaders come and go. Amen? Leaders come and go. Dati iba yung kapitan, ngayon ibang kapitan, bumilang ka ng ilang taon, iba na naman ang kapitan. Hindi mo po pwedeng tungtungan yun eh. Even kami ho, hindi pang habang buhay, yung simbahan sa amin. Pag si Pastor 80 na yata, 90 na ako, may darating na naman na panibagong pastor. O pagdating ng 40s ko, ng 50s ko, sabihin sa akin na Brother Eddie, pumunta ka muna ng London, doon ka muna magpastor. Meh. Pero kung manakpak, may iwan ko kayo. Who knows? Baka one day, wala na rin kayo rito, nakatira na kayo sa Forbes Park, nakabili na kayo ng bahay dyan sa Doña Carmen, nag-perview na kayo, nakalipat kayo ng ibang lugar. Hindi magbabago yung ating pagtanaw pala ng palataya kay Kristo kung siya'y naging pundasyon natin. Hindi kayo matatakot harapin yung laban. Ano mang laban ng buhay kung nakakangla tayo. Amen. Amen. Church, remember this. You need to build your life wisely by strengthening your foundation. Sa mga nagpapagawa ko ng bahay, ang unang kinukonsidera natin, ano? Bubong? Tiles. Papagawa ko ng bahay, dapat maganda ang tiles. Magpapagawa ko ng bahay, dapat maganda ang bubong. Architect, bubong ba kailangan? Ganda nga ng bubong mo, ganda nga ng tiles mo, nakatungkol pa naman sa dagat. Nasa gilid mo naman sapa. Ay, nakita niyo sa Myanmar? Sa Thailand? Yung gumuho? Nagagawa lang? Magsagaga na. Why you need to be founded kay Kristo? Sabi rito ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, that nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord will not be in vain. Will not be. Sabi rito, therefore, my dear brother and sister, pagkasabi sa katabi, dear brother. Kung lalaki yung katabi niya, pagkasabi, dear brother. Kung babae, dear sister. Pagkasabi sa kanya, stand firm. Magpakatatag ka. Hindi po pwedeng nakatayo ka lang. You need to be firm. Why? Sa mundong ito, liligligin ka eh. Believe me, itutulak tayo ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang problema ang darating sa atin. Di mo kaya iwasan yan. Whether you like it or not, bibisitahin ka minsan. Dadagsain ka minsan ng mga pagsubok na yan. That's why you need to stand firm. At habang itinutulak ka ng mga problema, the best thing to do is go to your foundation. Babalikan ang lagi sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun tayo nagiging matalino. Pag nililiglig ka na ng mga pagsubok, mga trials, mga
why? Go back to your foundation. Yun yung sinasabi, na naitayo na yung pundasyon na yan. Bago pa tayo maganak sa mundong ito, naitayo na yung pundasyon na yan. At ang pundasyon na yan, that cornerstone, walang iba, kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. You can always stand firm kung nakatungtong ka sa matibay na pundasyon. Doon lang po tayo nakakatayo. Pag nakatungtong tayo sa matibay na pundasyon, na tayo po pwede kasaan sa buhay. Money, kung yan ang tungtungan lang at matibay na pundasyon, sana walang mga mayayaman nagpapakamatay. Amen? The power, sana hindi nagkakagulumayan yung Marcos at saka yung Duterte kung matibay na pundasyon ng power. Andiyan mo kayo? Kakagulo sila ngayon because of power. Hindi yun mga stable na tungtungan. Sino yung mga payapa? Sino yung mga masasaya sa buhay? Hindi ka ganun kayayaman. Pero yung mga tao na hanggang ngayon nakakasamba pa sa ating Panginoong Jesucristo, masaya pa na ini-enjoy yung biyaya ng pamilya, yung konting pagpapala na meron nung tayo dyan. Sabi ko kay Sister Glenn last time, sabi ko, Mami, after all this, it's a dami. Siguro, naging ano ko lang ako, masyadong marami rin ako pinangarap ko, gustong marami. Masyadong maraming pinakita ang Panginoon ng mga vision at gusto kong i-accomplish yung mga bagay. Kaya parang, we keep on moving. Never stop. Keep on moving. We keep on moving. In church, in negosyo, in barangay, mayroong pamilya, may mga problema ng ibang tao. No? Kaya, dami. At the end of the day, magpagod na lahat. Kahit sabihin mo the warrior, you are a warrior, but you are still a child. Andiyan mo kayo? Amen. Marami rito sa inyo, dami nyo rin laban sa buhay eh. You consider yourself as a warrior. Pakitaas ang kamay ng mga warrior po dito. You're fighting for your family, you're fighting for your loved ones, but you found yourself sometimes as a child. Bisa matatagpuan mo yung sarili mo, anak pala ako. And you only become a child because of Jesus as our Father. Tatagpuan mo yung sarili mo, siya yung hinahanap mo kasi you want the comfort of your Father. Makikita ng mga tao, we are strong. Nakikipagsabayan tayo sa hamon ng buhay. We are winning the battles, we are losing battles, we are good. Mata nila, akala nila, tatag-tatag mo eh. But at the end of the day, this warrior is a child. It just so happened that this child is the child of God, and his foundation is our Lord Jesus Christ. Amen? Hindi lang ba, yung konsuelo sa atin eh, though we are fighting many things, salamat na lang because kasama natin lumalaban ang ating Panginoon. That's how you build your life wisely. Matalino ka kung si Kristo ang tungtungan at pundasyon ng buhay mo. Second thing, for you to have this life, live wise, para mabuhay ka ng wise, is know your priority. Pakitanong yung katabi, anong inuuna mo? Huwag na ulit yung sagutin. Because gusto ko ang Bible ang sumagot ko sa inyo. Can you read Matthew chapter 6 verse 33? Sabay-sabay po 1, 2, 3. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Hanapin mo muna. Hanapin mo muna yung kanyang kaharian at yung kanyang katwiran. At ang sabi niyan, lahat ng bagay na ito, all these things shall be added unto you. Believe me, minsan ang dami natin pinaprioridad, pero hindi natin hinahanap yung totoong prioridad natin. We're losing. We're wasting time. We exaggerate things. Napapagod tayo. Last Thursday, I
I have a certain church na gustong iaayos yung pundasyon ng kanilang simbahan din. Papatayo sila ng second, third floor. They're asking me for a certain advice. I was there around 8 o'clock to assist them. After that, dami mga tao nagsisipag-applyan sa Pure. As much as possible, gusto ko naman lahat sila i-cater, pero hindi ko kaya lahat tulungan. After that, takbo kami ako ng area because I have my Bible study. I have my Baptist formation with the Purok leaders ng Bayatas A. I share them God's word, encourage them. After that, kailangan magpahinga ng konti, may pinagagawa si Cap. At 3 o'clock, I have to be in Lubang Pangako. I need to share na naman another set of Baptist formation for almost 44 Purok leaders na naman dito sa ating barangay. May ginawa mo pa ka ng after? Hindi ko na matandaan minsan yung mga schedule eh. Hindi ko na alam yung sumunod doon. Parang may pinuntaan pa ako ng after, gabi na ako ngayon. Then, nagsigurong pagod ako, totoo. Pero kailangan kong puntahan yung mga anak ko. Kailangan pa rin silang kausapin. At kailangan ko pang magkaroon ng cup of coffee with my wife. Fast moving. Daming ginagawa. But in the end of the day, I know my priority. Amen. Pagkatapos ng mga pinagawa sa akin ng Panginoon ng umaga, sa dulo, babalikan ko siya at sasabihin ko, Panginoon, salamat po sa biyaya ng buhay. Amen. Salamat po doon sa biyaya ng kalakasan na pinagdala mo sa akin. If you allow me, give me another day. I am not yet done. Marami pa po akong gustong gawin. And through that, sumunod na araw, gising pa rin po ako. Do another thing. Do another thing. Hindi ko kayo pinagbabawalan na gumawa ng mga bagay for your family. Go to business. Go to your work. Go to your school. Just know your priority. Go to your friends. Wala akong problema dyan. But in the end of the day, alam niyo kung kanino kayo babalik at kanino kayo magpapasalamat. Amen. Alamin niyo kung sino yung sasambahin ninyo. Because in Luke chapter 12 verse 34, Luke chapter 12 verse 34, ang sabi po dito, For where your treasure is, there will your heart be also. Sa Tagalog, kung nasaan ang kayamanan ninyo, naroon ang iyong po puso. ang puso ninyo. Nasaan po yung kayamanan ninyo? Huwag na ho kayo sumagot ulit. Sasabihin ko sa inyo, nandyan ang oras ninyo. Nandyan ang panahon ninyo. Nandyan ang lakas ninyo. Ang pakiusap ko lang, balance din natin. If you will ask me, Pastor, what is the top? Top 5. First, your relationship with God. Umaga, importante, pagmulat ng mata ninyo, nananalangin tayo sa Panginoon. It's the most important thing. The second thing for me is the family. Tama? Pamilya. Gusto niyo palitan, huwag muna pamilya. Sarili ninyo. Minsan kasi napapabayaan ninyo eh. Amen? Sino magtatrabaho sa kanila kung kayo talagang nawala na sa mundong ito? Dahil sobrang ninyong pagkahabol. Yung gabi ginagawa ninyong araw. Before your family, checkin ninyo yung sarili ninyo. Kita niyo yung mga nanay, nagluluto dito, naghuhugas dito, hindi naman lang nakapagsuklay na. Dami gawain eh. Mga anak, kung nakikita naman yung magulang nila, super pagod na. Be there for them. Hindi lang nanay, kahit mga tatay ninyo. Be there for them. Niligo ka na ng pawis sa Hindi pagluluto. yung tipong, Yung mga anak mo yung nakahiga nanay lang. ninyo, siya na yung naglaba, siya na yung nagluto. Kayo nakahiga lang, nagsiselfon, sasabihin niyo pa, mapaabot nga na itong tubig. Yes, go. Oh, huwag mo Your God, malimutin. yourself, your Niligo family, sa akin ha. your ministry, or your career. Kasi kailangan nyo mabuhay eh. You have your career. Then you have your ministry. Balansin buhay. Hindi naman kailangan natin magpakapagod ng gusto sa isang bagay. Nasa
nandiyan ka nga sa church, pero parang hindi ka naman na masaya kasi masyado ka ng gutom. Pagod. Kaya prayer ko, Lord, habang nagdilingkod ako sa'yo, pagpalain mo. It was my prayer before when I have my Bible study. Sabi ko sa inyo, tatapos na po ako, just give me 2 minutes. One of my Bible study, pagkatapos ko magturo, nag-aaway yung mag-asawa. Sabi nung Bible study. Patay siya sa akin, tapos sinagis yung kaldero. Dalawa. Was the time na kumuha ako ng 100. Yung 100 na yun, binigay ko sa kanila. Kasi siyempre, nagtuturo ka ng Word of God. Ano na yung pangangailangan? Hindi naman po pwedeng sa iba pa manggagaling ng tulong. Tama? Naalala ko yung mag-ama. Nagpipray yung tatay. Panginoon, nakikita po ninyo yung paghihirap ng mga kapitbahay po namin. Ultimo pansahin, wala po sila. Ang ginawa po ng anak, kinuha yung wallet niya, kinuha yung pera, ibinigay dun sa kapitbahay. At ang sabi niya sa tatay niya, Pa, tinugunan ng Panginoon yung panalangin mo. Isa tayo gagamitin. So after I get that 100, umalis ako, nadadala yung motor ko, ang problema yung motor ko, tumirik. Wala na pala akong gas. Sabay malapit yun. Wala na akong gas eh. Kasi yung isang damo na yung panggas ko yun eh. Di ngayon nakitabi muna ako ng motor ko dun sa gilid ng isang kapatiran. Oh, ba't nandito ka bro? Sabi ko, nasira yung electrical ata ng motor ko, ayaw gumana. Patabi na lang muna rito. Kasi nakakaya naman ko sasabihin ko sa kanya, pwede naman ako ng panggas. So what I did, mula ako sa may Malapit, sa may Gawad Kalinga, lumakad ako paakyat. By God's grace, so, pagdating ko doon, yung dati namin driver sa tricycle, siya yung driver dun sa jeep, pinasakay ko ako. Libre ako nakarating ng lupang paaraw. Pagdating ko sa bahay, this is my prayer. Lord, bless me so I can be a blessing to many. Pag dumating po yung pagkakataon na to na mangangailangan ulit, gusto ko, hindi manggagaling sa iba. Gusto ko manggagaling sa akin. That was my heart. And in about 30 years, pinunod po yun ng Panginoon. Yung prayer na yun, yung makakalimutan ng simple prayer, changes my life. It's my desire. I want to be a blessing to many. Because I know my priority. Alam ko pag pinaririnig ko si Jesus, ipaprayerinig din yung mga pangangailangan ko. Amen? If you make him a certain priority, hindi mo pwede kakalimutan ka ng Diyos. My faith is this in every area, yung mga totoong nananampalataya sa Diyos, nagniningning tayo. Amen. Amen? Yung mga totoong nananampalataya. That's why, in times of need, in times of hardship, He, our God, our Lord Jesus, will be our refuge. He is our strong tower. He is our very present need in times of help, in times of need. He is our God. And number 3, tapos na po tayo. By the way, sabi ni John Wesley, I value all things only by the price they shall gain in eternity. We value things. Pahalaga natin yung mga bagay na meron tayo at i-connect lagi natin sa eternity. Kailan mo akong pinakain? Kailan mo akong pinihitan? Kailan mo akong pininom ng tubig? Sabi nung alagad kay Jesus. Nung ginawa mo yun sa pinakalis, may nakuha ko, pininom mo, may walang damit, binigyan mo ng pandamit, may nagutom, pinakain mo, hindi mo ginawa sa kanila yon. You do it for me. Ginawa mo para sa akin yun. You want to be wise? He will help you. Yan magdadamot regardless. Because I know this principle, ayaw ng Panginoon na magkakaroon ng utang na loob siya sa atin. Na one day, susumbat namin, Panginoon, pinakaya ko din mo, ba't ngayon ako nangangailangan? Ayaw niyo ako tulungan, hindi ko ganun ng Diyos. Ang kilala natin Diyos ay Diyos na kaya tayong pagpalain. Amen. Diyos na kaya gumawa ng paraan para sa atin.
3, know whom you trust. Magtatapos na po tayo. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, pwede ba kayo yung bumasa? 1, 2, 3. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. You know what? The problem with men, promises, is that made once, no, it is bound to be broken. Ang problema sa tao, pag nangako tayo, subject yan na hindi ito pa rin. Tama? Subject yan na hindi ito pa rin. Ilan na rin nangako sa atin. Ngayon, no, ang daming politiko na nangako sa atin. Ipapasemento yung daan, ipapasemento yung taas, ipapasemento yung baba, ipapasemento tayo. Ang dami yung mga pangako nila. Pero pagdating ng araw na nanalo na sila, hindi mo makita sa taas, hindi mo makita sa baba, hindi mo nakita sa ano, puro nagpapasemento lang sila. Promises are meant to be broken. But it's a different story when you trust our God. You want a good foundation? You want to be wise? Piliin mo yung pagtitiwalaan. The first thing, first one to trust, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ang mga matatalino, alam nila kung sino ang pagtitiwalaan. Alam mo nila yung totoong meron at saka nagpapanggap lang na meron. Are you there? Meron bang kagalingan kay Kristo? Amen. Meron bang kapayapaan kay Kristo? Meron bang pagpapala kay Kristo? Paano mo nasabi? Naranasan. Paano mo nasabi na nasa kanyang kapayapaan? Personal experience. If you don't experience peace with God, umpisahan mo lang hanapin at tuklasin yung kapayapaan niya. But if you will ask me how, marami yung panahon na ba't po kami ng kalungkutan. Pero ang nakapagpatigil sa amin at nakapagpayapa sa amin is the moment with Him. Amen. The moment na sinabi namin na ito yung kalagayan, ito po yung sitwasyon, kailangan po namin yung tulong po ninyo, Panginoon. We need your help. You found help. You found peace. Sa Kanya ba nanggagaling na lahat ng bagay? Yes, of course. Philippians chapter 4, verse 13, na we can do all things through Christ who strengthened me. That He will provide all your needs according to His riches and glory. May panahon mo sa amin, hindi namin alam kung saan kami maghahanap ng ganito. But the Lord changes the situation. Bring someone for us. Bring a project for us. Tinapos na yung 2 buwan, 3 buwan na pag-iisip. Because we ask Him to provide for us. He is our healer. The doctor says, sa anak namin, mga kailangan kami ng 500,000. Ayusin yung puso. But the Lord sends someone for us. Nagpanalang Diyos sa amin, hindi pala namin kailangan ng 500,000. 2 pisong band-aid lang mo pala yung aming babayaran. Hindi na pala bubuksan yung puso ng anak namin. Hindi ka-catheter lang yung bata. We receive healing from Him. Kanina nang galing sa Kanya. Amen. We experience Him through the toughest times of our life. Naranasan namin siya. Buhay siya. Makapangyarihan siya. Tumigil siya. Now, this is my story. This is my personal story. My question is, what is your personal story with God? How does God show His love for you? Kasi hindi mo kinukwento eh. Believe me, maraming beses ka nang iniligtas ng Panginoon. Amen? Maraming beses na kayong pinagpala ng Lord. Sometimes hindi natin siya na-appreciate eh. Minsan, ang galing natin magpasalamat kay ganito, kay ganyan, kay ganyan. Pero nakakalimutan natin pasalamatan yung nagbigay ng lahat ng mabubuting bagay. For us. You trust in God, your reaction is God's marami. Nawa, sa susunod na battle, sa susunod na challenge, ang una mong sasabihin, pinagtitiwalaan kita, Panginoon. I trust you. Hindi niyo ako dadalhin sa lugar na ito kung hindi niyo ako pagtatagaluhin.
Hindi nyo pa iitulutan yung bagay na ito, Panginoon, kung di po ninyo ito susolusyonan. Just be patient. As the Lord is so patient for you. May hinihintay ka, may pinapanalangin ka. Just trust Him. Kung nakita ng Diyos na tama yung puso mo at wala kang ng ibang pinagtitiwalaan, gusto niya kasi i-check ka na yun ngayon eh. Kasi ito, magtatapos na ako. Gusto kong i-check ang Panginoon. How are you today? How are you today? How's your heart today? Am I still sitting in your heart? Ako pa rin ba yung Diyos dyan? Ako pa rin ba yung bida dyan? Kasi dito lang ako sa gilid. Hindi kita po persayin. But if you are trusting me, nagtitiwala ka sa akin, then allow me to come. And I'll be your God. I'll be your Master. I'm not just your Savior, but I am your Master. I am your Lord. And I hope you make me as a King of your lives. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sa pagtapos po, what really matters today is not the earthly investment. It's not the earthly investment. But what matters today is the heavenly investment. Pwede ba tayo natin tumayo? Awitan lang po natin, this is my desire to worship the Lord today. Hanapin po natin siya ngayon. Hangarin po natin siya sa mga oras na to. Let us give time to Him. Ako po'y makikipag-usap po sa inyo as we sing this song. Pwede bang itaas po natin yung level ng pagsamba po natin sa Panginoon. Don't mind your brother and sister sa kaliwa at sa kanan. Make it personal. Make it as your time for God. Just 2 or 3 minutes. Nandun po kayo to sing worship to Him. Ihanda po natin yung ating puso sa pag-awit sa isang Diyos ng mga Diyos. And I'm telling you, God is seeing you right now. Tinitingnan mo tayo ng Panginoon. Can we just honor Him? Pwede yung bang parangalan natin siya? Raise up your hands towards the heaven. Yes, sing it with your heart. Your voice with her. Lord,
Let me live inside your will. This is our prayer, Lord. As we build our eternal life in heaven, allow us to live in your will. Taas nga po natin yung ating mga kamay na mula po sa araw na ito, Panginoon, mamumuhay lamang po kami ng naaayon sa inyong kagustuhan. That we will do things that pleases you, and we will never do things that will hurt you, my King. Kasi mula po sa araw na ito, Panginoon, magpapatianag lamang po kami sa mga bagay na tama at totoo. Because you say to your word that only the truth will set us free. Na mula po sa araw po ito, Panginoon, babalik po kami sa inyo sa lahat ng laban po namin. At hayaan po namin na kayo po yung aming maging tagapagtanggol. Bless your people today. Lord, we are all warrior, but we are also a child. And we need our Father to fight for us in every battles. Build us, Lord. Fix us, Lord. Protect us, Lord. Strengthen us, Lord. Heal us, Lord. Bless us, Lord. This we pray in